10 taon ng pagsasama, nauwi sa isang malupit na biro. Sa gitna ng marangyang selebrasyon ng inyong anibersaryo, narinig mo ang asawa mong si Marco na tinawag kang isang hamak na kasangkapan lamang. Habang hawak mo ang regalong pinag-ipunan mo, hawak naman niya ang kamay ng ibang babae sa dilim. Tatanggapin mo ba ang pagkakaapi o gagamitin mo ang iyong luha para sunugin ang kanilang mundo? Huwag kang mainip, Isabel. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa mga dokumentong ito, wala na siyang magagawa kundi panoorin ang pagbagsak ng sarili niyang kumpanya. Hindi niya alam na ang bawat luhang inuubos niya para sa akin ay panggatong lang sa plano natin. She's just a pawn, Isabel. A very loyal and blind pawn. Ang malamig at mapang-uyam na boses ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo sa labas ng suite. Sa kabilang dako ng pintuan, nakasandal si Maya. Ang kanyang likod ay lapat sa malamig na pader habang ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na pilus na kahon. Isang mamahaling relo na pinag-ipunan niya ng halos 1 taon. Ang kanyang sorpresa para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal ngayong gabi. Ang suot niyang asul na silk gown na pinili ni Marco dahil ito raw ang nagpapatingkad sa kanyang kagandahan ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang paghinga. Kaninang umaga lamang, hinalikan siya ni Marco sa noo at binulungan ng Happy Anniversary, my queen. Ngayon, ang mga katagang iyon ay tila mga lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Naramdaman ni Maya ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, isang bara na tila ayaw lumabas. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang katinoan. Hindi siya makasigaw, walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata dahil ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa kayang ilabas ng pag-iyak. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng pag-asa habang binabalot ang regalong yon, ay nanginginig na ngayon sa tindi ng puot at panghihina. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang mahining na tawa ni Isabel, ang babaeng akala niya ay kasosyo lamang sa negosyo. Ngunit ngayon, ay malinaw na siyang reyna sa madilim na kaharian ni Marco. Bawat halakhak nito ay tila isang sampal na nagpapaalala kay Maya kung gaano siya naging bulag. Ang amoy ng mamahaling alak at halimuyak ng pabango ni Isabel na lumalabas mula sa silid ay naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang paningin sa suot niyang singsing. Ang brilyanteng kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng hotel ay tila isang tuyot na alaala ng isang pangakong matagal nang nilapastangan. Nais niyang sumugod sa loob. Nais niyang isigaw ang lahat ng sakit. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang ilapat ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang munting sikretong plano, sana niyang sabihin kay Marco ngayong gabi. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan na matagal nilang hiningi sa langit. Ngunit paano niya itutuloy ang pagbuo ng isang pamilya sa ibabaw ng mga abo ng kataksilan? Isang hakbang, isang mabigat na hakbang palayo sa pintuang yon. Ang bawat paglayo niya ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang anino ni Chaloleng na nakatayo malapit sa elevator. Hawak ang kanyang walis at basahan. Ang matanda ay tumingin sa kanya nang may malalim na awa. Isang tingin na nagsasabing hindi ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng ganitong uri ng pagkawasak. Habang papasok sa elevator, ang huling imaheng nakita ni Maya ay ang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng nakasuot ng pangreyna, ngunit ang puso ay tila isang pulubi na ninakawan ng lahat. 10 taon. Isang dekada ng mga halik na amoy, kasinungalingan, at mga yakap na tila mga bitag. Gaano katagal na ba akong namumuhay sa piling ng isang estranghero?
At hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng isang pag-ibig na ang tanging layunin ay ang aking pagkawasak? Ang bawat hakbang ni Maya papasok sa kanilang tahanan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog na dahan-dahang bumaon sa kanyang mga paa. Ang bahay na dati ay punong-puno ng init at halakhak, ngayon ay tila isang malamig na kuta ng mga lihim at pagkukunwari. Ang amoy ng sariwang bulaklak na ipinadala ni Marco kaninang umaga ay nanunuot sa kanyang ilong. Ngunit hindi na ito bango ng pagmamahal. Ito ay amoy ng isang mabulok na kasinungalingan na pilit itinatago sa ilalim ng mga talulot. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco sa labas. Ang dating tunog na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay naging hudyat na ngayon ng isang digmaan. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay habang inilalapag ang kanyang bag sa sofa. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang magsuot ng maskara gaya ng ginagawa ng kanyang asawa sa loob ng 10 taon. Love, nandito na ako. Sorry, medyo nahuli ako sa office. Daming kailangang i-finalize na reports. Masayang bati ni Marco habang pumapasok sa pintuan. Agad itong lumapit kay Maya at iginawad ang isang halik sa kanyang noo. Isang halik na dati ay tila isang banal na basbas, ngunit ngayon ay nag-iwan ng malapot at maduming pakiramdam sa balat ni Maya. Okay lang, love. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na baboy. Alam kong pagod ka. Sagot ni Maya, sa tono na pilit niyang pinanatiling malambing, kahit na ang bawat salita ay tila lason sa kanyang dila. Tumuloy sila sa kusina. Habang hinihiwa ni Maya ang mga gulay, ang bawat bagsak ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila isang paghihiganti. Isang hiwa para sa bawat taon ng panloloko. Isang hiwa para sa bawat hapdi ng katotohanan. Pinanood niya ang mapulang kamatis na dahan-dahang nadudurog sa ilalim ng talim, gaya ng kanyang puso na dinurog ng mga salitang narinig niya sa hotel. You look extra beautiful tonight, Maya. Ang ganda ng glow mo. Puri ni Marco habang nakatayo sa likuran niya. Ang mga braso nito ay dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang. Sa sandaling iyon, bahagyang lumingon si Maya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Doon niya nalanghap ang lahat. Sa ilalim ng amoy ng sabon at pawis, naroon ang isang matapang at mapang-akit na halimuyak, ang pabango ni Isabel. Isang amoy na hindi kailanman magiging sa kanya. Isang amoy na pag-aari ng babaeng kasama ni Marco sa dilim. Sa kabila ng hapdi, nanatiling nakangiti si Maya. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang kumawala. Biglang tumunog ang cellphone sa ni Marco na nasa ibabaw ng lamesa. Isang mabilis na sulyap ang ginawa ni Maya bago pa man ito makuha ng asawa. Isang unregistered number, ngunit ang mensaheng lumitaw sa screen ay sapat na upang tumigil ang mundo ni Maya. Done with the first part, waiting for her signature. Agad na kinuha ni Marco ang telepono at pinatay ang screen. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Isang profesional na manlilinlang. Work lang to, love. Kulit talaga ng mga subordinates ko. Kahit dinner time na tumatawag pa rin. Tumango lamang si Maya, pilit na nilunok ang pait ng kanyang sinigang. Ang bawat subo ng maasim na sabaw ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano naging maasim ang kanilang relasyon sa likod ng mga matatamis ng ngiti. Ang kanyang tiyan, kung saan nananahan ang kanilang anak, ay tila kumirot, isang paalala na hindi na lamang siya ang kailangang iligtas. Pagkatapos ng hapunan, habang nakaupo sila sa sala at pinapanood ang mga bituin mula sa bintana, hinawakan ni Marco ang kamay ni Maya. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa palad ng asawa, isang kilos na dati ay puno ng pangako. Love, may gusto sana akong ipakita sa'yo. Bulong ni Marco. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ni Maya. I've been thinking about our future, lalo na't balak nating mag-expand ang family. I processed some additional insurance and trust funds for us. Para kahit anong mangyari, secured ka. Secured tayo.
Tiningnan ni Maya ang folder. Ang mga salitang legal at mga pirma ay tila mga anino na sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Alam niya na ito na ang bitag na pinag-uusapan ni na Marco at Isabel. Ito ang dokumentong kukuha sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang dokumentong magpapatalsik sa kanya sa sarili niyang kumpanya. Kailangan mo lang pirmahan to para ma-finalize na natin tonight. Para bukas, wala na tayong iisipin kundi ang ating anibersaryo. Dagdag pa ni Marco, sabay abot ng isang ballpen kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Maya. Puno ng tinatawag niyang pag-ibig, ngunit sa likod nito ay ang gahaman na pagnanasa ng isang traidor. Hawak ni Maya ang ballpen. Ang dulo nito ay nakatapat na sa puting papel. Tumingin siya kay Marco at sa isang sandali, tila nakita niya ang lalaking minahal niya noong una silang magkita. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan. Ngunit ang gunita ay mabilis na naglaho. Pinalitan ng imahe ng isang estrangherong handa siyang itapon sa kalsada para sa sarili nitong kapakanan. Love, sigurado ka bang para sa atin to? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Isang sadyang pagpapakita ng kahinaan upang mas lalong makampante ang kalaban. Of course, Maya, I will never do anything to hurt you. Alam mo yan, sagot ni Marco nang walang kaba. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking labanan. Pipirma ba siya at tuluyang papasok sa bitag? O ito na ang simula ng kanyang sariling laro? Isang pirma na lang, Maya. Isang pirma na lang at masisiguro na natin ang lahat para sa magiging anak natin. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda na pilit itinatago ang mga matatalas na tinik sa loob. Ang panulat sa kamay ni Maya ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Tinitigan niya ang puting papel. Ang mga titik doon ay tila mga itim na langgam na uantunting kinakain ang kanyang pagkatao. Alam niya, sa sandaling ilapat niya ang tinta sa linyang iyon, hindi lamang ang kumpanya ang kanyang isusuko, pati na rin ang huling natitirang piraso ng kanyang dignidad. Love, parang biglang sumakit ang ulo ko. Siguro dahil sa pagod sa pagluluto at sa init ng panahon. Pilit ng ngiti ni Maya habang dahan-dahang ibinababa ang ballpen. Maaari bang bukas na lang natin to tapusin? Gusto ko lang munang magpahinga sa tabi mo. Sandaling rumesponde ang isang mabilis na kislap ng pagkadismaya sa mga mata ni Marco. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mapagkunwaring pag-aalala. Sige love, don't worry, nandito lang ako. Halika na, magpahinga na tayo. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, nagtungo si Maya sa isang lumang simbahan sa labas ng lungsod. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang halimuyak ng insenso ay tila yumakap sa kanya, nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa kanyang naguguluhan na isipan. Sa isang madilim na sulok, malapit sa estatwa ng mahal na birhen, nakaupo ang isang matandang babae na balot ng itim na bilo, si Tia Loleng. Alam kong darating ka, Maya. Ang mga mata ng isang taong betrayed ay hindi kailanman nakakahanap ng katahimikan hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka na puno ng mga kwento ng nakaraan. Umupo si Maya sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tuhod. Tia Loleng, ano ba talaga ang kinalaman ni Marco kay Isabel? Bakit tila hawak siya sa leeg ng babaeng yon? Huminga ng malalim ang matanda. At sa bawat buntong hininga niya ay tila lumalabas ang mga anino ng nakaraan. Hindi aksidente ang pagkikita ninyo ni Marco, anak. Lahat ay nakaplano. Bago pa man siya naging asawa mo, si Marco ay bata-batayan na ni Isabel. Siya ang pambato ni Isabel para mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Maya
Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Ang iyong ama, si Don Roberto, sa mga huling taon ng kanyang buhay, tuluyan siyang nilamon ng sugal. Mariing pahayag ni Tia Loleng, mabigat ang bawat salita. Si Isabel ang sumalo sa lahat ng kanyang utang, ngunit walang ibinibigay ng walang kapalit maya. Para mailigtas ang iyong ama sa kulungan, isinuko niya ang iyong kumpanya, ang iyong mana, at higit sa lahat, ikaw. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Napako si Maya sa kinatatayuan, hindi makagalaw, hindi makahinga. Tila huminto ang dugo sa kanyang mga ugat, habang unti-unting lumulubog ang katotohanan sa kanyang isipan. Ang bawat salitang narinig niya ay parang matalim na patalim. Dahan-dahang tumatagos sa kanyang puso, walang kahit katiting na awa. Si Marco ang ipinadala ni Isabel upang siguraduhin na ang lahat ng ari-arian niyo ay babalik sa kanya sa ilalim ng batas ng kasal. Si Marco ay may malaking utang na loob kay Isabel dahil iniligtas nito ang kanyang ina mula sa isang malalang karamdaman noon. Ang buhay ng kanyang ina ang naging taya para sa iyong pagkawasak. Dagdag pa ng matanda, naramdaman ni Maya ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Ang simbahan na dati ay simbolo ng pag-asa, ngayon ay tila naging saksi sa isang madilim na kumpisal. Ang bawat tunog ng tulo ng tubig mula sa isang sirang gripo sa labas ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang oras bago siya tuluyang malunod sa bitag ni na Marco at Isabel. Hindi lang pera ang kinuha nila sa ama mo, Maya. Kinuha rin nila ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa iyo na mahal ka ni Marco. Huling bulong ni Tia Loleng habang dahan-dahang tumatayo at iniwan si Maya na mag-isa sa gitna ng malamig na bangko ng simbahan. Naiwan si Maya na nakatitig sa nagliliyab na mga kandila. Ang liwanag ng mga ito ay tila sumasayaw sa kanyang mga mata. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang tanging natitira ay ang kadiliman ng isang malupit na katotohanan. Ang lalaking kayakap niya gabi-gabi, ang lalaking ama ng batang dinadala niya, ay ang mismong taong inutusan upang sirain siya. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa utang na loob? At hanggang kailan ako magiging biktima ng isang pag-ibig na binuo lamang sa kasinungalingan? How pathetic, Maya. CFO ka nga ng kumpanyang ito, pero hindi mo man lang mapanatili ang katapatan ng sarili mong asawa. You're a failure as a woman and even worse as a wife. Ang boses ni Isabel ay tila isang matalim na labaha na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng opisina ni Maya. Hindi man lang kumatok ang matandang babae, pumasok ito na parang siya ang may-ari ng bawat sulok ng gusaling iyon. Ang bawat tunog ng kanyang matitulis na sapatos sa makintab na sahig ay tila mga saksak ng karayom na nagpapakaba sa mga empleyadong nakasaksi sa kanyang pagdating. Nakatayo si Maya sa harap ng kanyang malawak na bintana, tinitingnan ang abalang kalsada ng Makati. Dahan-dahan siyang lumingon, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng panliliit na nararamdaman. Ang suot niyang puting blazer ay tila isang baluti na pilit siyang pinoprotektahan mula sa mapanghusgang tingin ni Isabel. Doña Isabel, hindi ko alam na may appointment tayo ngayong araw. Kung tungkol ito sa mga shares ng kumpanya, maaari nating pag-usapan ito sa boardroom. Mahinahong sagot ni Maya, kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa kaba at galit. Tumawa si Isabel, isang tawang puno ng panguuyam. Lumapit siya sa lamesa ni Maya at dahan-dahang hinaplos ang mamahaling fountain pen na naroon. Boardroom? Huwag mo akong patawanin, Maya. Alam nating dalawa na ang kumpanyang ito ay nakatayo lamang sa mga anino ng utang ng iyong ama. At ngayon, oras na para bawiin ko ang lahat. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Saglit siyang natigilan nang makita si Isabel, ngunit sa halip na lumapit sa kanyang asawa,
upang protektahan ito. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Maya. Marco, mabuti at dumating ka. Sabihan mo nga ang asawa mo na huwag nang magpanggap na siya ang bida rito. Masyado siyang bilib sa sarili niya, gayong hindi niya man lang mabigyan ng tagapagmana ang pamilya mo. Aanhin mo ang yaman kung baog naman ang asawa mo? Malakas na saad ni Isabel, sapat na upang marinig ng mga sekretary sa labas ng pinto. Naramdaman ni Maya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang salitang baog ay tila isang mainit na plansa na idiniit sa kanyang balat. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kanyang tiyan. Ang munting sikretong tanging siya pa lamang ang nakakaalam. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing nagkakamali sila. Ngunit ang malamig na tingin ni Marco ang mas lalong nagpatahimik sa kanya. Maya, let's not make a scene. Makinig ka na lang kay Doña Isabel. She knows what's best for the company. Malamig na sabi ni Marco. Ang bawat salita niya ay tila isang kutsilyo na itinusok sa likod ni Maya sa harap ng maraming tao. Ang pagtatanggol ni Marco kay Isabel ay tila isang pampublikong pagbitay sa dangal ni Maya bilang asawa. Ang mga mata ng kanyang mga tauhan na nakasilip sa siwang ng pinto ay puno ng awa. Isang awa na mas masahol pa sa galit. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukubli. Dahan-dahang lumapit si Isabel kay Maya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Huwag kang mag-alala, Maya. Malapit na ring matapos ang paghihirap mo rito. At bago ako umalis, heto, may munting regalo ako sa'yo. Isang paalala kung bakit kailanman ay hindi ka naging sapat para kay Marco. Inilapag ni Isabel ang isang maliit na sobre sa lamesa ni Maya. Ang marahas na paglapat ng papel sa kahoy ay nag-iwan ng isang nakakangilong katahimikan sa loob ng silid. Muling tumawa ang matanda bago tuluyang lumabas, kasunod si Marco na hindi man lang lumingon sa kanyang asawa. Naiwan si Maya na mag-isa sa gitna ng kanyang malawak na opisina. Ang bawat tunog ng aircon ay tila isang mapang-asar na bulong. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at binuksan ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Halos hindi niya mahawakan ang laman nito. Isang litrato. Isang ultrasound image. Ang petsa nito ay kamakailan lamang, ngunit ang pangalang nakasulat sa itaas ay hindi sa kanya. Sino ang babaeng ito? At bakit dala-dala ni Isabel ang katibayan ng isang bagong buhay na hindi sa kanya nagmula? Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila isang tanong na walang sagot, habang ang anino ng kataksilan ay tuluyan ng bumalot sa kanyang buong pagkatao. Wala kang pagpipilian, Maya. Kailangan nating pumunta sa Singapore para tapusin ang transaksyon kay Isabel. Ito na ang huling pagkakataon para maisalba ang lahat. Ang tinig ni Marco ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng kanilang kwarto, walang bahid ng pagsisisi o lambing. Habang nag-iimpake si Maya, ang bawat tupi ng kanyang mga damit ay tila pag-aayos ng sarili niyang kabaong. Sa loob ng kanyang bag, nakatago ang ultrasound image na iniwan ni Isabel, isang anino ng batang hindi sa kanya, isang sugat na ayaw maghilom. Ang bawat sulyap niya sa maliit na papel na yon ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pag-asa. Ang biyahe patungong Singapore ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng eroplano, ang tanging maririnig ay ang banayad na ugong ng mga makina na tila isang malungkot na oyayi. Nakatingin si Maya sa labas ng bintana sa mga ulap na tila mga tumpok ng bulak na walang patutunguhan. Sa tabi niya, si Marco ay abala sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay seryoso at malayo. Tila isang estrangherong hindi kailanman naging bahagi ng buhay ni Maya. Pagdating sa Maranyang Hotel sa Marina Bay, agad na umalis si Marco
para sa isang emergency meeting kasama si Isabel. Naiwan si Maya sa gitna ng malawak at malamig na suite. Ang amoy ng mamahaling disinfectant at ang amoy ng dagat mula sa labas ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaisa-isa sa gitna ng karangyaan. Dahan-dahang lumapit si Maya sa maliit na vault na nakatago sa loob ng closet. Isang kutob ang nagtulak sa kanya na subukan ng code. Ginamit niya ang petsa ng kanilang kasal. Mali. Ginamit niya ang kaarawan ni Marco. Mali pa rin. Sa huling pagkakataon, nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero ng petsa kung kailan namatay ang ama ni Maya. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig at ang pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas. Inasahan ni Maya na makakakita siya ng mga ebidensya ng pagnanakaw, mga bank accounts sa ibang bansa o marahil ay mga litrato ni Marco at ng babaeng nagmamay-ari ng ultrasound. Ngunit ang bumulad sa kanya ay isang makapal na asul na folder. Sa ibabaw nito, may nakasulat na mga katagang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Para sa kinabukasan ni Maya, binuksan niya ang folder at binasa ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi ito mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian kay Isabel. Ito ay isang irrevocable trust fund at deed of absolute transfer. Lahat ng shares ni Marco sa kumpanya, lahat ng kanyang personal na ipon, at maging ang mga ari-ariang kinuha ni Isabel sa ama ni Maya ay nakapangalan na sa kanya. Ang petsa ng pagkakagawa ng mga dokumentong ito ay bago pa man nagsimula ang gulo. Naramdaman ni Maya ang isang matinding pagkalito. Bakit ito itatago ni Marco? Bakit siya nagpapanggap na kasabwat ni Isabel kung ang totoo ay unti-unti na niyang binabawi ang lahat para ibalik kay Maya? Ang bawat titik sa dokumento ay tila mga luhang natuyo na sa papel. Isang tahimik na sakripisyo na hindi niya kailanman inakala. Biglang tumunog ang telepono ng hotel, bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat ring nito ay tila isang babala na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inabot ang receiver, ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. "Hello?" Mahinang sagot ni Maya. "Maya, makinig kang mabuti. Ako ito, ang abogado ng iyong ama noon." Isang baritono at seryosong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Nalaman kong nahanap mo na ang folder. Handa na ang lahat para sa kalayaan mo. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Ang planong ito ay may malaking kapalit, si Marco. Ipinagpalit niya ang kanyang sariling kaligtasan para sa iyo. Sa sandaling pumirma ka sa mga huling dokumento bukas, malilinis ang pangalan mo. Pero habang buhay na mababaon si Marco sa dilim, nabitawan ni Maya ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na carpet ay tila isang huling hudyat ng isang trahedya. Napasandal siya sa pader, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak muli sa kanyang tiyan. Ang ultrasound na dala niya ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato. Kung ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano para iligtas siya, paano niya magagawang iwan ang lalaking handang maging masama sa mata ng mundo para lamang manatili siyang malinis? At ano ang totoong kahulugan ng ultrasound na yon? Isang panibagong bitag ba ni Isabel? O isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan? Hindi lahat ng yakap ay pagmamahal, Maya. Minsan, ito ay paraan lang para hindi mo makita ang kutsilyong itinarak sa likod mo. Ang boses ni Marco ay tila isang malupit na hagupit sa gitna ng katahimikan ng hotel suite sa Singapore. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Maya. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa makapal na salamin ng bintana, na lumilikha ng mga guhit ng tubig na tila walang katapusang luha ng kalangitan. Ang bawat patak ay nagbibigay ng isang nakakangilong ritmo sa madilim na silid, tila isang orasan na nagbibilang ng pagkawasak ng kanilang pagsasama.
Inilapag ni Maya ang asul na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng paglapat ng papel sa matigas na kahoy ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Tiningnan niya si Marco ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay kanlungan niya. Ngunit ngayon ay tila dalawang madilim na balon na walang mabanaag na katotohanan. Nahanap ko na ang lahat, Marco. Ang trust fund, ang deed of transfer, ang lahat ng ito. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Bakit mo pinapamukha sa mundo na traidor ka? Kung ang totoo ay ibinibigay mo sa akin ang lahat? Ang boses ni Maya ay nanginginig, puno ng pagsusumamo at hapdi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Humakbang siya palapit, ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang paglayo. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas, tila isang estatwang gawa sa bato na walang nararamdaman. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo, Maya. Inilipat ko ang mga ari-arian sa pangalan mo hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan ko ng isang ligtas na taguan habang inililigaw ko si Isabel. Ginagamit lang kita bilang isang dummy account. Akala mo ba ay totoong isasakripisyo ko ang buhay ko para sa isang babaeng hindi man lang ako mabigyan ng pamilya? Ang bawat salita ni Marco ay tila isang laso na dahan-dahang sumasakal sa puso ni Maya. Naramdaman ni Maya ang isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Ang ultrasound na itinatago niya ay tila nagbabaga sa kanyang bulsa. Nais niyang isigaw na may dala siyang buhay, na may bunga ang kanilang pagmamahalan, ngunit ang lamig sa mga mata ni Marco ay nagpatahimik sa kanya. Ang bawat hininga ni Maya ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib, habang ang bango ng asul na folder ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Umalis ka na rito, Maya. Nakakasawa na ang drama mo. Bukas, pipirmahan mo ang huling papel at tapos na tayo. Babalik na ako kay Isabel. Sa totoong babaeng nakakaunawa sa akin. Dagdag pa ni Marco bago tumalikod at pumasok sa banyo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinal na hatol. Gabi na. Ang ulan ay humupa na sa isang mahinang ambon na tila isang bulong sa kadiliman. Nakahiga si Maya sa malawak na kama, nakapikit ang mga mata, ngunit gising ang bawat himaymay ng kanyang pandama. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Marco ay dumaan sa kanyang ilong. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Maya ang isang mainit at nanginginig na kamay na dahan-dahang humaplos sa kanyang pisngi. Ang bawat haplos ay tila isang paghingi ng tawad, isang kilos na puno ng pait at matinding pagnanasa. Narinig niya ang isang mahina at basag na bulong na tila nagmula sa kaibuturan ng isang durog na kaluluwa. Patawad, mahal ko. Patawad kung kailangan kitang saktan para manatili kang ligtas. Hayaan mong ako na lang ang lamunin ng dilim, huwag lang ikaw. Bulong ni Marco. Isang mainit na likido ang pumatak sa pisngi ni Maya. Isang luhang hindi para sa pakitang tao, kundi isang luhang saksi sa isang lihim na sakripisyo. Hindi gumalaw si Maya. Hinayaan niyang dumaloy ang luhang iyon sa kanyang balat, tila isang banal na langis na naghihilom sa kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, alam na niya. Alam na niyang ang bawat pananakit ni Marco ay isang maskara, isang pagbabalat kayo upang iligtas siya mula sa kamay ni Isabel. Ngunit bago pa man niya madama ang init ng yakap ni Marco, isang marahas na tunog ng pagkatok ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang bawat paghampas sa pinto ng hotel ay tila isang hudyat ng kamatayan. Agad na bumangon si Marco, ang kanyang muka ay muling naging matigas at malamig. Ang pagdating ng mga pulis sa pintuan ay tila isang anino na tuluyan nang lalamon sa kanilang huling pagkakataon na magkaunawaan. Buksan ang pinto. Interpol ito. Marco Antonio, arestado ka sa kasong money laundering at fraud. Tumingin si Marco kay Maya, isang huling tingin na puno ng takot at pag-ibig na hindi na mabibigkas. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw mula sa labas ng bintana ay nagsimulang sumayaw sa dingding ng silid.
Tila mga anino ng isang trahedyang wala nang balikan. Akala mo ba ay ililigtas ka ni Marco? Tumingin ka sa paligid mo, Maya. Ito ang dulo ng iyong paglalakbay bilang isang CFO, isang malamig na silid na amoy kalawang at isang basong tubig na tila may lasa ng iyong sariling luha. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng madilim na interrogation room sa Singapore. Ang bawat salita niya ay tila isang marahas na hagupit na pilit dinudurog ang huling natitirang lakas ni Maya. Nakaupo si Maya sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng lamesa habang ang malamig na liwanag ng bumbilya sa itaas ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa kanya. Kagabi lamang, suot niya ang isang mamahaling silk gown at nangangarap ng isang bagong simula. Ngayon, ang kanyang mga braso ay puno ng mga pasa mula sa marahas na paghuli sa kanya at ang kanyang pangalan ay nakakaladkad na sa putikan ng pandaigdigang krimen. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng hanging puno ng kawalang katiyakan. Inilaglag ka na ni Marco, Maya. Ibinigay na niya sa mga awtoridad ang lahat ng dokumentong may pirma mo. Ang akala mong trust fund na nakapangalan sa'yo. Isa lang yung money trail para palabasin na ikaw ang utak ng lahat. Ginawa kanyang panangga para makaligtas siya. Dagdag pa ni Isabel, habang dahan-dahang hinihipan ang mainit niyang kape na tila nag-e-enjoy sa bawat segundo ng paghihirap ni Maya. Sa labas ng salaming pintuan, nakita ni Maya ang anino ni Marco. Nakatayo ito kasama ang mga pulis, nakikipag-usap ng mahinahon at hindi man lang nagtatangkang tumingin sa kinalalagyan ng kanyang asawa. Ang kawalan ng emosyon sa mukha ni Marco ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Maya sa buong buhay niya. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang kuko na dahan-dahang kumakalmot sa kanyang puso, nag-iiwan ng malalalim na sugat na hindi na kayang hilumin ng anumang gamot. Dinala si Maya sa isang pansamantalang selda. Ang tunog ng bakal na naglalapat at ang pag-ikot ng susi ay tila isang pinal na hatol sa kanyang kalayaan. Napaupo siya sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng lamig na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Dahan-dahan niyang naramdaman ang isang kakaibang kirot sa kanyang puson, isang babala mula sa batang kanyang dinadala. "Huwag ngayon, anak. Huwag mo kaming iwan," bulong ni Maya habang mahigpit niyang niyayakap ang kanyang sarili sa gitna ng kadiliman. Sa kalagitnaan ng gabi, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa tapat ng kanyang rehas. Hindi ito si Marco at hindi rin ito ang mga pulis. Ito ay si Tia Loleng. Suot ang kanyang uniforme ng janitress, dala ang isang maliit na plastik ng tinapay at isang bote ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit meron ding isang uri ng apoy na nagbibigay ng kakaibang pag-asa. "Maya, kainin mo ito. Kailangan mong maging malakas para sa bata," bulong ng matanda, habang dahan-dahang iniabot ang pagkain sa pagitan ng mga rehas. "Tia Loleng, bakit? Bakit hinayaan ni Marco na mangyari ito?" Hikbi ni Maya, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumagsak na, tila isang dam na tuluyan ng nawasak. "Makinig ka, anak. Ang nakikita ng iyong mga mata ay hindi ang kabuuan ng katotohanan. Si Marco ay nakikipaglaro sa apoy upang masunog ang kuta ni Isabel mula sa loob. Ngunit sa larong ito, kailangan niyang magmukhang kaaway para maniwala ang reyna ng kadiliman." Paliwanag ni Tia Loleng, ang boses ay puno ng seryosong babala. Bago pa man makapagsalita muli si Maya, narinig nila ang tunog ng papalapit na mga yapak ng sapatos na detakon. Mabilis na naglaho si Tia Loleng sa dilim ng pasilyo. Ilang sandali pa, muling lumitaw si Isabel sa tapat ng selda ni Maya. Bit-bit ang isang pirasong papel na tila isang huling hudyat ng kamatayan o kaligtasan. "Mayroon akong alok sa'yo, Maya. Isang paraan para matapos na ang lahat ng ito. Ibigay mo sa akin ang buong kontrol ng kumpanya,
Pirmahan mo ang waiver na ito na isinusuko mo ang lahat ng iyong karapatan sa iyong mana at gagawa ako ng paraan para makauwi ka ng Pilipinas nang malinis ang pangalan. Saad ni Isabel, ang kanyang nangiti ay tila isang ahas na naghahanda para sa huling kagat. Tumingin si Maya sa papel at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Isabel. Alam niyang ito ang bitag na matagal nang inihanda para sa kanya. Kung pipirma siya, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Pero kung hindi, mabubulok siya sa kulungan kasama ang kanyang anak. Habang si Marco ay mananatiling bihag ng kanyang sariling sakripisyo. Ano ang kasiguraduhan ko na palalayain mo rin si Marco? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na hangsang na naghahanap ng katarungan. Tumawa ng malakas si Isabel, isang tawang tila nakakasulasok sa pandinig. Si Marco, ang asawa mong mas piniling maging aso ko kaysa maging hari mo? Huwag kang mag-alala, Maya. Kapag wala ka na, meron na akong bagong planong inilaan para sa kanya. Hinawakan ni Maya ang panulat na iniabot ni Isabel. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Pipirma ba siya para sa kanyang kaligtasan? O mananatili siyang tapat sa isang lalaking ang tanging paraan ng pagmamahal ay ang kanyang sariling pagkawasak? Huwag mong sayangin ang oras ko, Maya. Isang kurit lang ng tinta at tapos na ang lahat ng paghihirap mo. Magagawa mo nang bumalik sa Pilipinas, malayo sa bahid ng dumi na iniwan ni Marco sa pangalan mo. Ang boses ni Isabel ay tila isang mapanirang bulong na dumaan sa pandinig ni Maya habang nakatitig siya sa puting papel sa kanyang harapan. Ang bawat titik sa dokumento ay tila mga aninong pilit siyang nilalamon. Ngunit sa likod ng kanyang nanginginig na mga kamay, ang utak ni Maya, ang utak ng isang batikang CFO, ay nagsimulang gumana ng higit pa sa takot. Hindi siya naging pinuno ng isang malaking kumpanya dahil lamang sa kanyang apelyido. Nandoon siya dahil sa kanyang talas, sa pagbabasa ng mga numerong pilit itinatago ng iba. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mga account numbers na nakasulat sa waiver. May isang serye ng mga numero na tila pamilyar, ngunit hindi ito sa kumpanya ni Maya. Ito ay ang account na ginagamit ni Isabel para sa kanyang mga personal na luho sa labas ng bansa. Isang maliit na butas, isang pagkakamali ng isang taong naging masyadong kampante sa kanyang kapangyarihan. Pipirma ako, Doña Isabel, pero kailangan kong siguraduhin na ang lahat ng assets na ililipat ko ay dadaan sa tamang channel para hindi ako habulin ng buwis. Mahinahong saad ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang maamong tupa na sumusunod sa lobo. Kinuha ni Maya ang panulat. Ngunit sa halip na ang kanyang buong pangalan ang isulat, gumawa siya ng isang maliit at halos hindi mapapansing marka sa gilid ng dokumento. Isang code na tanging ang kanyang head accountant at ang mga autoridad na kanyang nakatrabaho noon ang makakaunawa. Isang hudyat na ang transaksyong ito ay ginagawa sa ilalim ng matinding pamimilit. Nang makaalis si Isabel dala ang papel na puno ng tagumpay, muling lumitaw si Tialoleng mula sa anino ng pasilyo. May dala siyang isang maliit na brown envelope na nakatago sa ilalim ng kanyang basahan. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa kanina at ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang mas mabigat pa sa anumang kaso ng money laundering. Maya, nakuha ko ito mula sa gamit ni Marco bago siya dinala sa kabilang presinto. Kailangan mong makita ito, bulong ng matanda. Habang dahan-dahang iniabot ang envelope, binuksan ni Maya ang sobre. Hindi ito mga dokumento ng kumpanya. Ito ay isang medical report mula sa isang kilalang ospital sa Singapore. Ang pangalan sa itaas ay malinaw. Marco Antonio. Ang diagnosis? Stage 4 na pancreatic cancer. 6 na buwan na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Kasama sa report ang isang life insurance policy na may napakalaking halaga, kung saan ang tanging beneficiary ay si Maya.
Naroon din ang mga resibo ng mga bayad sa utang ng ama ni Maya na hindi galing kay Isabel, kundi mula sa sariling ipon ni Marco na dahan-dahan niyang binuo sa loob ng 10 taon. Naramdaman ni Maya ang isang matinding paninikip ng dibdib, tila isang bakal na kamay ang humahawak sa kanyang puso at pinipiga ito ng walang awa. Ang bawat pagtataksil ni Marco, ang bawat sampal ng mga salita nito, at ang pakikipagkuntsaba nito kay Isabel, lahat ay isang desperadong hakbang upang makuha ang tiwala ng matanda at makuha ang mga ebidensyang magpapabagsak sa reyna ng kadiliman bago siya tuluyang mawala sa mundo. Si Marco ay hindi nagtataksil para sa sarili niyang kapakanan. Siya ay nagpapakamatay para sa kaligtasan ni Maya. Ipinapalabas niyang siya ang kriminal upang ang lahat ng makukuha niyang pera mula sa insurance at sa pagbagsak ni Isabel ay mapunta kay Maya nang walang anumang bahid ng dumi. Marco, bakit? Bakit mo to ginagawa ng mag-isa? Hikbi ni Maya habang ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa medical report, binubura ang ilang titik ng isang malupit na tadhana. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa lamig ng rehas na nakapalibot sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Hindi si Isabel ang pumasok, kundi isang opisyal ng pulisya na may dalang recording device. Sa likod niya, nakatayo si Chaluleng na tumango ng bahagya kay Maya. Madam, nakuha na namin ang signal mula sa dokumentong pinirmahan mo. Ang lahat ng account ni Doña Isabel ay naka-freeze na ngayon, pero kailangan mong malaman. Ang asawa mo, si Marco. Nagkolapso siya sa kabilang kwarto habang isinasagawa ang huling deposition laban kay Isabel. Ang tunog ng tibok ng puso ni Maya ay tila isang mabilis at malakas na tambol sa kanyang pandinig. Ang bawat segundo ay tila isang huling hininga. Nasaan siya? Dalhin niyo ako sa kanya. Marco! Sigaw ni Maya habang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng bilangguan. Narating niya ang klinik ng presinto at doon, sa ilalim ng malamig at maputing ilaw, nakita niya si Marco. Nakahiga ito, tila isang tuyot na dahon na handa ng tangayin ng hangin. Ang kanyang mukha ay sobrang putla at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, tila hinihintay ang isang huling sulyap mula sa babaeng inalay niya ang kanyang buong buhay. Marco, bakit? Bakit mo pinasan ang lahat? Tanong ni Maya habang hinahawakan niya ang malamig na kamay ng asawa. Dahan-dahang ngumiti si Marco, isang ngiting puno ng pagod at pag-ibig. Dahil ang utang na loob ko sa iyo, Maya, ay hindi nababayaran ng pera. Binigyan mo ako ng 10 taon ng tunay na buhay. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang iyong kalayaan, kahit ito na ang huling sayaw ko. Ngunit sa gitna ng kanilang huling pag-uusap, ang tunog ng isang emergency alarm ay biglang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang bawat ilaw ay nagsimulang mag-flicker at ang boses ni Isabel ay muling narinig mula sa intercom, puno ng puot at desperasyon. Kung hindi ako ang magtatagumpay, walang sino man ang lalabas dito ng buhay. Marco, Maya, magsama-sama kayo sa impyerno. Mamatay kayong dalawa sa loob ng apoy na ito. Kung hindi ako ang reyna, walang matitirang kaharian. Ang boses ni Isabel ay tila isang sumpa na umalingaw-ngaw mula sa mga speakers sa kisame, puno ng baliw na pagtawa at desperasyon. Kasabay nito, ang tunog ng mga emergency sprinklers na nagsimulang maglabas ng tubig ay tila isang malungkot na ulan sa loob ng klinik. Ang bawat patak ay humahalo sa amoy ng usok na dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng pinto, isang senyales na ang puot ni Isabel ay tuluyan ng naging apoy. Nayakap ni Maya ang nanghihinang katawan ni Marco. Ang malamig na tubig mula sa kisame ay dahan-dahang bumabasa sa kanilang mga damit. Ngunit ang init ng balat ni Marco sa kanyang mga bisig ang tanging bagay na pilit niyang pinanghahawakan. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila isang mabilis na tambol na nakikipag-unahan sa oras. Ang kanyang lalamunan
ay nanunuyo, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa tindi ng takot na mawala ang lalaking na ngayon pa lamang niya tunay na nakilala. Marco, gumising ka. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. May anak tayo, Marco. May anak tayo. Hikbi ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang panalangin sa gitna ng nagngangalit na panganib. Dahan-dahang imulat ni Marco ang kanyang mga mata. Ang bawat pagkurap niya ay tila isang mabigat na pasanin. Ngunit nang marinig niya ang salitang anak, isang kislap ng buhay ang muling sumiklab sa kanyang nanlalabong paningin. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang umabot sa tiyan ni Maya. Isang haplos na puno ng pagsisisi at matinding pagnanasa na mabuhay pa kahit isang minuto. Anak? Ang ating anak. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, ngunit puno ng tamis. Sa gitna ng lumalakas na usok, bumukas ang pinto. Hindi ito si Isabel, kundi si Tia Luleng, basang-basa, at may hawak na basang-basahan para sa kanilang mga mukha. Ang matanda ay tila isang anghel na lumitaw mula sa gitna ng impyerno. Bilisan niyo! Sa likod tayo dumaan! Ang mga pulis ay abala sa pag-aresto kay Isabel sa main lobby, ngunit ang apoy ay mabilis na kumakalat. Sigaw ni Tia Luleng. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi mo aakalain sa isang janitress. Pilit na itinayo ni Maya si Marco. Ang bawat bigat ng katawan ng asawa ay tila isang sakripisyong handa niyang pasanin hanggang sa dulo. Sa bawat hakbang nila, sa mausok na pasilyo, ang tunog ng mga bumabagsak na kisame at ang init ng apoy sa kabilang dingding ay tila mga paalala ng kanilang huling pagkakataon. Narating nila ang exit, kung saan ang sariwang hangin ng Singapore ay tila isang banal na hininga. Ngunit doon, sa gitna ng mga naghihiyawang sirena at asul na ilaw ng mga pulis, nakita nila si Isabel. Nakapuso ito, ang kanyang mamahaling damit ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pilit na kumakawala sa mga opisyal. Hindi pa tapos ito, Maya. Kahit mamatay ako, isasama ko ang dangal niyo sa hukay. Sigaw ni Isabel bago siya tuluyang isinakay sa loob ng mobile car. Napasandal si Maya sa isang ambulansya habang inilalagay ng mga medic si Marco sa isang stretcher. Ang bawat tunog ng zipper ng bag at ang pagkabit ng oxygen mask ay tila mga huling nota ng isang mahabang kanta ng pagdurusa. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Marco. Ang kanilang mga daliri ay nagkabuhol-buhol. Tila ayaw nang bumitaw kailanman. Marco, lumaban ka. Magiging tatay ka pa. Bulong ni Maya habang pinapanood niya ang asawa na dahan-dahang ipinapasok sa loob ng sasakyan. Ngunit bago pa man maisara ang pinto, iniabot ni Marco ang isang maliit na digital recorder kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing ito ang huling piraso ng puzzle, ang huling ebidensyang magpapalaya kay Maya at magbabaon kay Isabel sa habambuhay na pagkakaapi. Habang papalayo ang ambulansya, naiwan si Maya na nakatayo sa ilalim ng madilim na langit. Ang amoy ng sunog ay unti-unti nang napapalitan ng amoy ng ulan. Hawak niya ang recorder, hawak niya ang kanyang tiyan, at hawak niya ang isang katanungang tila ayaw siyang patahimikin. Sapat na ba ang katotohanan upang dugtungan ang isang buhay na dahan-dahan nang nauubos o huli na ang lahat para sa isang pamilyang binuo sa gitna ng abo at apoy? Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang nagmamanipula sa aking asawa para makuha ang tiwala ni Isabel. Si Maya ay walang kinalaman sa anumang ilegal na transaksyon. Ang boses ni Marco ay tila isang mahinang bulong, ngunit umalingaw-ngaw ito sa loob ng sterile at malamig na hospital room na ginawang pansamantalang korte. Nakaupo siya sa isang wheelchair. Ang kanyang katawan ay tila isang anino na lamang ng dating matikas na lalaki. Ang bawat paghinga niya ay sinasabayan ng mahinang tunog ng oxygen concentrator, isang ritmo na nagpapaalala sa lahat
na ang bawat salitang binibitawan niya ay binabayaran niya ng kanyang huling lakas. Nakatayo si Maya sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang blazer. Ang bawat pag-amin ni Marco ay tila isang saksak sa kanyang puso. Alam niya ang totoo. Alam niyang ginagawa ito ni Marco para ilayo siya sa anumang dumi ng kaso, para masigurong ang lahat ng investigasyon ay magtatapos sa kanya at kay Isabel lamang. Mr. Antonio, alam mo ba ang bigat ng iyong sinasabi? Maaari kang mabilanggo ng habambuhay dahil sa pag-aming ito. Tanong ng judge, ang boses nito ay puno ng seryosong awtoridad. Dahan-dahang tumingin si Marco kay Maya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Opo, Your Honor. Mas pipiliin ko ang habambuhay na pagkakaapi sa loob ng selda kaysa makitang ang asawa ko ang nagbabayad para sa mga kasalanang ako ang nagsimula. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Isabel, suot ang kanyang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mga kuko ay pilit na ibinabaon sa kanyang sariling palad habang pinakikinggan ang pagtalikod ni Marco sa kanya. Sinungaling ka, Marco. Sabay nating binuo ang imperyong ito. Huwag mong iligtas ang baog mong asawa. Sigaw ni Isabel bago siya pilit na pinatahimik ng mga gwardya. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na pilit pang sumusuka ng puot sa gitna ng silid. Naramdaman ni Maya ang isang matinding panghihina. Ang bawat segundo ng confession ni Marco ay tila isang pampublikong pagbitay sa kanilang kinabukasan. Ang bawat dokumentong inihain ni Marco bilang ebidensya ay tila mga pako na itinitirik sa kanyang sariling kabaong. Alam ni Maya na kahit malinis ang kanyang pangalan, ang kanyang kaluluwa ay mananatiling nakakadena sa sakripisyong ito ni Marco. Pagkatapos ng deposition, binigyan sila ng 5 minuto para mag-usap sa ilalim ng bantay ng mga pulis. Lumapit si Maya at lumuhod sa harap ng wheelchair ni Marco. Hinawakan niya ang malamig at nanginginig na kamay ng asawa. Ang bawat haplos niya ay tila isang paghingi ng tawad sa lahat ng pagdududa niya noon. Marco, bakit? Pwede naman tayong lumaban ng magkasama. Hindi mo kailangang akuin ang lahat. Higbi ni Maya, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang bumabasa sa kamay ni Marco. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang kamay at inayos ang isang hibla ng buhok ni Maya na humaharang sa kanyang mukha. Isang maliit at napakataong kilos na tila nagpahinto sa takbo ng mundo. Maya, ang kalayaan mo, ang tanging legacy na maiiwan ko. Alagaan mo ang ating anak. Sabihin mo sa kanya na ang tatay niya ay hindi masamang tao, naging desperado lang para sa pag-ibig. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang inilalagay sa mga payat na pulso ni Marco ay tila isang huling hudyat ng kanilang paghihiwalay. Ang bawat pagpihit ng bakal ay nag-iwan ng isang nakakangilong tunog sa tahimik na silid. Oras na, Mr. Antonio, saad ng pulis, habang dahan-dahang itinatulak ang wheelchair ni Marco palabas. Naiwan si Maya na nakaluhod sa gitna ng malamig na sahig. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa pintong pinasukan ni Marco. Tila umaasang babalik ito at sasabihing biro lang ang lahat. Ngunit ang tanging natira ay ang amoy ng gamot at ang mabigat na katahimikan ng isang sakripisyong walang katumbas. Habang unti-unting nawawala sa pasilyo ang tunog ng gulong ng wheelchair, sumikip ang dibdib ni Maya sa bigat ng sakit. Parang bawat pag-ikot nito ay humihila rin sa huling piraso ng kanyang lakas. Sa ilalim ng kanyang unan, naroon pa rin ang sulat na iniwan ni Marco kaninang umaga. Hindi pa nabubuksan, ngunit sapat na ang presensya nito upang wasakin siya. Hanggang saan kayang umabot ang isang taong ubos na, pabulong niyang tanong sa sarili. At paano ako magpapatuloy sa mundong ito kung ang kalayaan ko ay kapalit ng sarili mong buhay? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay hindi na amoy ng sunog o laso ng kataksilan. Sa halip, ito ay amoy ng basang lupa
na nagbibigay buhay sa mga bagong tanim na bulaklak sa hardin. 5 taon na ang lumipas. Mula nang huling makita ni Maya si Marco na nakaposas at sakay ng wheelchair. Ang dating CFO na balot ng takot at pag-aalinlangan ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang babaeng ang mga mata ay may lalim ng karagatan at tatag ng isang bundok. Ang kanyang suot na simpleng puting bestido ay tila isang sagisag ng kanyang malinis na simula. Sa gitna ng malawak na sala ng kanilang bagong bahay sa probinsya, naririnig ang masayang tawag ng isang maliit na bata. "Mama, look! Ang laki na ng drawing ko. It's me, you and Papa." Sigaw ng 5 taong gulang na si Miggy. Tumakbo ang bata patungo kay Maya. Dala-dala ang isang papel na punong-puno ng makukulay na guhit. Sa bawat ngiti ni Miggy, sa bawat kislap ng kanyang mga mata, ay nakikita ni Maya ang anino ni Marco. Si Miggy ang buhay na testamento ng kanilang pagmamahalan sa gitna ng unos. Ang batang akala ni Maya ay mawawala sa kanya noong gabing iyon sa Singapore. "Napakaganda, anak. Siguradong matutuwa ang papa mo kapag nakita niya ito," sagot ni Maya habang hinahaplos ang malambot na buhok ng anak. Isang matinding kurot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito ang dating hapdi ng puot, kundi ang tamis-pait na pangungulila. Mula sa kusina, lumabas si Tia Loleng. May dalang tray ng merienda. Ang matanda ay hindi na janitress. Siya na ang naging katuwang at lola sa bahay ni na Maya. Ang kanyang mga kamay, bagaman kulubot na, ay puno pa rin ng kalinga na minsan ay nagligtas sa buhay ni Maya. "Maya, handa na ang mga gamit mo para sa biyahe bukas. Sigurado ka na ba sa desisyon mo?" Tanong ni Tia Loleng. Ang boses ay puno ng seryosong pag-aalala. Tumango si Maya. "Kailangan ko itong gawin, Tia. Pinuntahan ko ang puntod ni Papa kanina para magpaalam. Tapos na ang lahat ng utang. Ang kumpanyang itinayo ko para sa mga manggagawang gaya mo ay maayos na ang takbo. Ngayon, oras na para sa huling bahagi ng aking pangako kay Marco." Sa loob ng 5 taon, hindi tumigil si Maya sa pagbisita sa Singapore para ayusin ang lahat ng naiwang negosyo at linisin ang anumang bakas ng kadiliman na iniwan ni Isabel. Si Isabel ay nabulok na sa kulungan, ang kanyang yaman ay naglaho na tila bula, at ang kanyang pangalan ay naging babala na lamang sa mga taong sakim sa kapangyarihan. Ngunit para kay Maya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbawi sa kumpanya. Ito ay ang bawat sulat na natatanggap niya mula kay Marco, bawat buwan. Mga sulat na puno ng mga pangarap para kay Miggy, mga tula ng pagsisisi, at mga panalangin nawai mapatawad siya ng asawa. Hindi kailanman sumagot si Maya sa mga sulat na yon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto niyang ang kanyang unang sagot ay magmula sa kanyang sariling mga labi. Gabi na, at habang pinapatulog ni Maya si Miggy, dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay ang relo na nabasag nung gabing nalaman niya ang katotohanan. Ipinagawa niya ito, at ngayon ay tumitibok na muli ang bawat segundo nito nang may katiyakan. Ang bawat tunog ng pagpihit ng mga gears sa loob ng relo ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang oras bago ang muling pagkikita. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang ritmo na puno ng kaba at hindi maipaliwanag na saya. Bukas ay malaya ka na, Marco. At sa pagkakataong ito, wala ng lihim, wala ng sakripisyo, tanging tayo na lang. Bulong ni Maya sa hangin, habang ang bawat bituin sa langit ay tila nakikisaya sa kanyang pag-asa. Humiga siya sa tabi ng kanyang anak. Ang amoy ng baby powder at ang banayad na hininga ni Miggy ay naging kanyang oyayi. Ngunit sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, isang imahe ang paulit-ulit na lumilitaw. Ang pintuan ng bilangguan na dahan-dahang bumubukas at ang isang lalaking matagal nang nawala ay muling lilitaw sa liwanag.
Makikilala pa kaya siya ni Marco? Matatanggap pa kaya nila ang isa't isa pagkatapos ng lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan? O ang 5 taon ba ay naging sapat na pader para tuluyan na silang maging estranghero sa isa't isa? Ang tunog ng malalaking kadena na dahan-dahang hinihila ay umalingaw-ngaw sa paligid, bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa labas ng mga pader ng piitan. Ang bawat pagpihit ng bakal ay tila isang mabigat na pintig ng puso ni Maya habang nakatayo siya sa tapat ng malaking pintuan. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, dala ang amoy ng hamog at ang pangako ng isang bagong umaga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na kamay ni Miggy na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, puno ng kuryosidad sa kanyang mga mata. 5 taon. 5 taon ng paghihintay, ng mga sulat na hindi nasasagot, at ng mga gabing tanging ang alaala ng isang huling halik, ang kanyang kayakap. Ngayon, ang bawat segundo ay tila naging isang oras sa tindi ng kaba na nagpapabilis sa kanyang paghinga. Ang suot niyang puting bestido ay dahan-dahang winawagayway ng hangin, tila isang bandila ng kapayapaan pagkatapos ng isang mahabang digmaan. Dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Isang anino ang lumitaw mula sa loob. Isang lalaking payat. May mga hibla ng puting buhok sa kanyang sentido at suot ang isang lumang polo na tila malaki na para sa kanyang katawan. Huminto ang lalaki sa gitna ng liwanag ng sumisikat na araw. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit habang pilit na umaangkop sa kalayaan ng labas. Nabitawan ni Maya ang kanyang bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay hindi niya napansin. Ang tanging nakikita niya ay si Marco. Mas matanda na siya, mas pagod ang hitsura at may mga guhit ng hirap sa kanyang mukha. Ngunit ang ningning sa kanyang mga mata nang makita si Maya ay hindi kailanman nagbago. Marco! Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Maya, isang bulong na tila kinuha ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Humakbang si Marco patungo sa kanya. Ang bawat paghakbang niya ay tila isang paglalakbay pabalik sa buhay na akala niya ay tuluyan nang nawala. Nang makalapit siya, huminto siya ng ilang pulgada mula kay Maya. Tila natatakot na baka isang panaginip lamang ang lahat at maglaho ito sa isang iglap. Ang amoy ng sabon at ang pamilyar na init ng kanyang presensya ay muling bumalot sa pandama ni Maya. Maya, nandito ka talaga. Basag ang boses ni Marco. Ang bawat titik ay puno ng pagsisisi at matinding pasasalamat. Dahan-dahang hinila ni Maya si Miggy sa harap ni Marco. Ang bata ay tumingala sa lalaking tila isang estranghero, ngunit ang mukha ay pamilyar na pamilyar mula sa mga kwento ng kanyang ina. Papa? Mahinang tanong ni Miggy. Ang boses ay tila isang musika sa pandinig ni Marco. Napaluhod si Marco sa harap ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Miggy. Isang luhang matagal nang kinikimkim ang tuluyang bumagsak mula sa mga mata ni Marco, isang luhang saksi sa kanyang pagsilang muli. Oo, anak, si Papa ito. Patawarin mo ako kung natagalan ako. Tumayo si Marco at tiningnan muli si Maya. Walang kailangang sabihin, walang kailangang ipaliwanag. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng sakripisyo, at ang lahat ng kataksilan ng nakaraan ay dahan-dahang natunaw sa ilalim ng init ng kanilang muling pagkikita. Dahan-dahang iniabot ni Marco ang kanyang kamay at nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Maya ang isang kuryente ng pag-asa na muling nagbigay ng buhay sa kanyang buong pagkatao. Love, I'm so sorry for everything. I really thought I lost you. Bulong ni Marco habang dahan-dahan niyang iniyuyuko ang kanyang ulo sa balikat ni Maya. Tapos na ang lahat, Marco. Nakauwi ka na, sagot ni Maya habang mahigpit niyang niyayakap ang asawa. Isang yakap na hindi na mapaghihiwalay ng anumang kasinungalingan o utang na loob.
Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng kanilang mga puso na muling nagtagpo sa gitna ng kalayaan. Ang liwanag ng araw ay tuluyan ng sumikat. Binalot sila ng isang gintong ningning na tila isang basbas mula sa langit. Ang bawat tunog ng mga ibon sa paligid at ang ingay ng mga sasakyang nagsisimula nang dumaan ay tila isang masayang pagtanggap sa kanilang bagong simula. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Maya habang pinapahid ang luha sa pisngi ni Marco. Ngumiti si Marco, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Doon lang ako kung nasaan kayo. Kahit saan, basta magkakasama tayo." Naglakad silang tatlo palayo sa mga pader ng bilangguan, magkahawak kamay, habang ang bawat hakbang ay tila pagbura sa madilim na anino ng kahapon. Ang kalsada sa harap nila ay malawak at puno ng liwanag, tila isang puting papel na handa ng sulatan ng isang bagong kwento. Isang kwentong wala ng pait, tanging tamis na lamang ng isang pag-ibig na napatunayan sa gitna ng apoy. Ang banayad na ihip ng hangin ay humahalimuyak sa mga dahon ng mangga sa kanilang malawak na hardin sa Batangas, tila isang mahinahong haplos ng kalikasan na nagpapatahimik sa anumang ingay ng nakaraan. Sa di kalayuan, ang tanawin ng dagat na dahan-dahang hinahalikan ng papalubog na araw ay nagbibigay ng isang kulay kahel na kislap sa paligid. Isang kulay na tila nagsasabing ang bawat dilim ay may katapat na magandang hantungan. Nakatayo si Maya sa balkonahe, hawak ang isang baso ng sariwang katas ng dalandan. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Miggy na masayang hinahabol ang kanilang aso sa damuhan. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang banal na musika na nagbubura sa bawat alaala ng mga rehas at usok ng Singapore. Sa tabi ng bata, nakaupo si Marco sa isang kahoy na tumba-tumba. Bagaman, may kabagalan na ang kanyang mga galaw at kailangan pa rin ng regular na gamutan para sa kanyang karamdaman. Ang sigla sa kanyang mga mata ay tila isang himala na ipinagkaloob ng langit. "Love, halika rito. Masyado ka na namang malalim mag-isip." Tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kalinga at kapayapaan. Lumapit si Maya at dahan-dahang umupo sa tabi ng asawa. Ipinahinga niya ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Nararamdaman ng bawat hininga nito na tila isang regalo na hindi niya kailanman sasayangin. Sa loob ng 2 taon, mula nang lumabas si Marco, ang kanilang buhay ay naging isang mahabang proseso ng paghihilom. Ang bawat umaga ay isang pagkakataon para sa muling pagkilala, at ang bawat gabi ay isang pasasalamat sa kalayaang kanilang tinatamasa. Iniisip ko lang kung gaano tayo kapalad, Marco. Sa kabila ng lahat ng bagyong dumaan, heto tayo, buo at malaya. Bulong ni Maya habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na dahan-dahang hinahawakan ang kanyang kamay. Lumabas si Tia Luleng mula sa loob ng bahay, dala ang isang mainit na plato ng kakanin. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura mula nang tumigil siya sa pagtatrabaho bilang janitress. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng Roberto's Foundation, ang organisasyong itinayo ni Maya para sa mga manggagawang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ang bawat ngiti ni Tia Luleng ay tila isang paalala na ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay laging bumabalik sa nagbibigay nito. "Ang sarap ninyong tingnan. Parang isang painting na puno ng pag-asa." Saad ni Tia Luleng bago muling pumasok sa loob upang asikasuhin ang hapunan. Napatitig si Maya sa kanyang singsing na muling kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Hindi na ito ang singsing ng kataksilan. Ito na ang simbolo ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag at mas dalisay. Ang bawat galos ng nakaraan ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanila na sila ay mga survivor, mga taong piniling magmahal sa kabila ng lahat ng dahilan para bumitaw. "Nagawa mo na ba silang patawarin, Maya? Pati na ang sarili mo?" tanong ni Marco.
Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin sa asawa. Huminga ng malalim si Maya. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, Marco. Isa itong mahabang paglalakbay. Pero sa tuwing nakikita ko kayo ni Miggy, unti-unting nabubura ang pait. Ang galit kay Isabel ay naging awa na lamang. Ang pag-unawa sa iyong sakripisyo ang naging susi para mabuksan ang puso ko sa tunay na kapayapaan. Dahan-dahang lumubog ang araw at ang kadiliman ng gabi ay nagsimulang bumalot sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang kumot na nagbibigay daan para makita ang kislap ng libu-libong bituin. Ang bawat tunog ng kuliglig sa paligid at ang banayad na kalansing ng mga dahon ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Natutunan ni Maya na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga bulaklak at matatamis na salita. Ang tunay na pag-ibig ay ang kakayahang gampanan ang papel ng kontrabida para lamang manatiling bida ang mahal mo. Ito ay ang pagsakripisyo ng sariling pangalan, kalusugan at kalayaan upang matiyak na ang mga taong mahal mo ay may kinabukasang malinis at maliwanag. Habang dahan-dahang tumatayo sina Maya at Marco para pumasok sa loob ng kanilang bahay, isang huling sulyap ang ibinigay ni Maya sa langit. Ang kanyang puso ay puno ng katiyakan na anuman ang dumaang bukas, hanggat may pag-unawa at pag-asa, walang sugat na hindi kayang hilumin ng panahon. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa huling pahina ng isang demanda. Ito ay nagsimula muli sa unang pahina ng isang buhay na binuo sa katotohanan.